ito talaga yung pinakakinatatakutan namin, yung kailangan mo nang dalhin sa vet ang pack members. Pagising namin isang umaga, ang tumambad sa amin ay isang damakmak na basag na pupo ni Queen Blue. Oh no! At kada linis nga po ay magpupupo na naman siya ulit. Grabe, talagang naalarma kami. Ngayon nga ay busy panonood ng Bluey ang ating pack members. Enjoy na enjoy talaga yung mga yun kapag nagpo-projector sila. Pero kailangan nga natin silang bulabugin kasi nga alam nyo naman na magkasama sa room itong si Mishka at si Queen Blue. At dahil nagpupo ng malambot si Queen Blue, kailangan natin siyang i-isolate. Kaya nga pagkalinis ng pupo niya ay agad-agad nating pinalipat itong si Mishka dito sa room ni Thunder. Noong una nga ay talagang ayaw pa niyang pumasok kasi ang mga to ay talaga nilang pupunta sa mga room na hindi naman kanila. Pero kailangan talaga nating i-isolate si Queen Blue kaya dito muna si Mishka pansamantala. Sure naman kami na hindi sila mag-aaway nito si Thunder kasi nga sabay naman silang lumaki at bating-bati po talaga silang dalawa. Yun nga lang talagang naninibago til si Mishka dito sa room ni Thunder kaya talagang may pagkaingay siya nung umpisa pero nawala din naman yun at nakapagpahinga na rin siya. After nga namin kontakin ng vet, dali-dali na namin dinala si Queen Blue sa vet para ipacheck kung ano yung nangyari sa kanya. Takang-taka nga kami kasi sobrang gaslaw naman niya, talaga napaka-energetic, talagang di mo papansin na may sakit siya. Eto nga nagyaya na agad siya lobas, akala niya tayo magagala-gala tayo or magtatakbuhan dun sa may damuhan. Nila ko nga yung pinto kasi baka mabuksan niya, magaling niyang magbukas. Paglabas nga namin, sinuutan agad namin siya ng diaper kasi nga baka mapapupo siya sa sasakyan, mahirap nang maglinis. Lalo na't medyo malayo rin talaga yung babahihin natin at pupuntahan nating vet. Buti na lang rin nga talagang mabait siyang magpalagay ng diaper, saka lang siya umibo nung natapos na siyang lagyan. At after nga siyang malagyan, talaga nagdadali-dali na siya at gusto na nga niyang umalis agad. Kaya naman agad-agad binuhat na rin siya papunta doon sa may sasakyan at isinakay na rin siya agad. Eto nga po si Queen Blue, mabait naman po siya sa biyahe, hindi siya malikot. Yun nga lang may pagkamahiluhin po siya. Madalas nga po yung nagsusuka siya sa biyahe kaya naman dito kami dumaan sa kabilang daan. Doon kasi sa usual na dinadaanan natin ay talagang madaming paliko-liko kaya nahihilo sila. So far naman po ay hindi siya nagsuka sa biyahe, nakarating kami na hindi rin siya nahilo or naglaway. Agad-agad naman namin yung inakyat doon sa may vet. Binuhat na lang rin nga po siya para hindi siya masyadong ma-expose dito. Para nga po nagtataka pa siya kung saan siya dadalhin, 'di ba? Pagdating nga po dito sa vet, pinapasok agad siya at para naman i-examine na rin. Sumunod nga lang si Mama kasi nga nagpark pa siya at pinrank naman siya nito si Sir Raymond. Kunwari daw hindi mabuksan yung pinto. O 'di ba, nagka-prankan pa at nood na nood naman tong si Queen Blue sa mga nagpa-prank. Maya-maya pa dumating na rin si Ma'am Christine kasama si Mother. Tinatry nga po nilang buksan yung pinto pero di pa rin daw mabuksan. Kaya hindi na lang sila nagtry na magbukas. Si Queen Blue naman, chill na chill lang siya panonood sa mami niya sa labas. Nagtataka siguro kung bakit di makapasok or di pumapasok yung mami niya. Maya-maya nga po, inumpasahan na po siyang tingnan. Ay, inunang tingnan yung pet niya para makita nga po yung stool niya. Nakakatuwa namang very behave talaga itong si Queen Blue natin. Talagang nakatayo lang siya dito sa ibabaw habang chinecheck siya. At yes po, nasa labas pa rin po ang dalawa pero maya-maya rin ay talagang pinapasok na ni Sir Raymond. O diba, nagka-prank pa. It's a prank! Maya-maya nga tinanong kami ni Doc kung ano daw amoy ng stool ni Queen Blue pero actually hindi naman po siya malansar. Normal na amoy po siya ng pupo. Kaya naman kinuhanan nga po ng stool sample itong si Queen Blue. Kaya ayan, medyo napapapadyak-padyak siya. Masakit daw kasi talaga yun. Pero so far behave naman po siya. Yun ang gusto ko dito kay Queen Blue. Napakabait niya talaga. Talaga nanonood lang po siya sa labas. Ayun nga, makikita niyo maya-maya pa ay kinuhanan or hinanapan na rin po siya ng ugat. Kasi nga po kukuhanan siya ng dugo for CBC. Nagpa 3-way test na nga rin po kami para makita talaga kung ano yung nangyari sa kanya. Kung ano-ano na nga rin pong test ang ginawa sa kanya pero okay na rin yun para ma-sure na talagang wala siyang sakit. Waiting nga tayo sa result nitong 3-way test na to. Habang nag-aantay naman, tinimbang muna si Queen Blue at tumimbang nga po siya ng 19.5 kilos. Medyo mababa lang ng konti kaysa sa dati niyang timbang kasi nga dinadiet natin siya. After niya pong timbangin ay binaba muna siya at talagang dito na lumabas yung kakulitan niya. Kaya naman po pala kanina pa siya nakasilip sa labas ay nag-e-enjoy siya doon sa mga dumadaan-daan ng mga tao. Ewan ko ba dito kay Queen Blue, akala mo first time makakita ng tao. Ano ba kami, alien? Anyways, habang nandito nga siya talagang pansin na pansin kung gaano siya kasigla. Hindi ka talaga makakita ng sign sa kanya na may sakit siya. Ayan nga po, talagang magpag-kiss pa sa mami niya. Tapos talagang tuwan-tuwa siya pag silip dito sa labas. At sobrang tuwa nga po niya, may pagtahol-tahol na rin siya. O, diba? Napakalaki ng tahol. Akala mo napakalaking aso. Anyways, ito na nga po yung result. And nag-negative siya. Thank you, Lord. Sabi ko na nga, talagang walang matinding sakit or walang any viruses. Kasi talagang malakas din talagang resistensya niya. Tingnan nyo naman ang ate mo. Talagang tinatahulan yung mga tao.
So, anong nangyari nga daw po sa kanya yung nakita mga bulate dun sa kanyang stool. Siguro nga po ay bacterial infection dahil naman kung ano talagang pinaghihimod nito at pinagkakakain kapag lumalabas. Binigyan nga po siya ng gamot na inumin niya for 7 days at kailangan nga daw po siyang i-isolate talaga. Kaya nga po ayan, maya-maya inuwi na namin siya para makapagpahinga na rin siya. Napagod din talaga siya sa biyahe at saka syempre sa check-up niya. Pag-uwi, pinadiretso ko na rin nga po siya sa room niya para makapagpahinga na nga po siya. Still, super happy naman kami na talaga nag-negative siya sa mga viruses kasi alam niyo naman parang na-trauma na tayo sa mga ganyang virus. At ngayon nga, we're really hoping na talagang gumaling na ng tuluyan itong si Queen Blue at hindi na siya magpupo ng malambot. Guys, ayan, kita nyo, namili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang giveaway! So, dahil malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook, mamimigay tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap. Dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give back naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapa-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kaming ipaalam to sa inyo. Syempre, pina-unbox na rin po natin yan at sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and kumpletong-kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So, meron tayong isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na naka-follow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-login sa link na nasa comment section. At ang pang-lima po ay mag-share kayo ng 5 videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga mechanics. Madali lang yan. Nasa screen din yan lahat. Gawin nyo. Nasa comment section din yan. So, good luck. Mamimili kami ng winner kapag nag 1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!